Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is prophecy. So, from the first page of Genesis to the last chapter of Revelation, the Bible tells one unified story: creation, fall, redemption, and completion, confirmed by prophecies that have already come true. The flow of the Bible started from the creation of the world, the entrance of sin, the coming of Redeemer, and the victory of His kingdom. Each fulfilled prophecy strengthens our confidence that Scripture is not a human invention but the very Word of God. What He promised in the past has come to pass, and what He promised for the future will surely happen. So, dumako naman po tayo sa ating Bible verse, which is in Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I pleased. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi ito na the Bible is proven by fulfilled prophecies. So, ang Biblia ay napatunayan, totoo, dahil sa mga propesya na natupad na. So, example po dito yung mga sinabi sa Old Testament tungkol sa kapanganakan, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa nangyari. Exactly as foretold. Next is the center of all prophecies is Jesus. So, si Jesus ang pinaka-sentro ng lahat ng prophecies. So, lahat ng kwento, simbolo at hula sa Biblia ay nagtuturo sa kanya bilang tagapagligtas. Next is the future is sealed in the page of the Bible. So, sinasabi ito na ang hinahanap natin ay nakasulat na at tiyak salita ng Diyos. Hindi natin alam lahat ng detalye pero alam natin ang ending. Panalo si Kristo at ligtas ang mga sumasampalataya sa Kanya. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Sinasabi po dito na stand firm on the truth of the Bible. So, maging matatag sa paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos kahit may mga taong nagdududa o kumukontra. And seek to know Christ as you study the Bible. So, sa bawat pagbabasa, hanapin mo si Kristo, hindi lang kaalaman kundi relasyon sa Kanya. So, share our present and future hope in Christ. So, ibahagi sa iba ang pag-asa natin ngayon at hinaharap dahil kay Kristo, lalo na sa mga taong walang direksyon o pag-asa. And ayun lang po, maraming salamat.